So ito na yung chart ni Bitcoin today. Nandito po yung price last week. Sabi natin, hinaharang nitong trend line na to. Nagtititigan yung bulls at yung bears. Nagkaroon ng tariff si Trump sa US car manufacturers, yung mga importers ng US cars. Impose siya ng tariff. Sabi natin, hindi masyadong gumalaw. Kung baga yung the bulls are holding, hindi bumabagsak yung price. So we're also telling you na meron tayong bear flag. Remember, last week sabi ko sa inyo, kaya natin yan pinipresent sa inyo kasi meron siyang confluence. Pero last week, hindi pa niya binabasag yung bear flag. Kaya, teka muna, mahirap basta-basta sumok pa dyan, Tito. Kasi bakit? Hindi mo alam kung basagin yung trend line imbis na yung flag. So ngayon po, ang binasag, hindi itong trend line, kung hindi yung flag. Yun ang binasag niya. So what's next? So meron ka ng breakdown ito. Yesterday din, nung Friday din, sinabi ko po sa inyo na kung basagin yan, balik muna tayo sa 80k level at least. Or ito pong previous swing low natin na 76. Okay? So magkakaroon tayo ng support dito sa 76 area. So pwedeng tumalbog, pabalik dito, i-retest yan. Kung hindi pa rin kayang basagin yan, eventually we will see Bitcoin dito sa area na to. This is around 60 to 73 area. So medyo malapad po yan. Ito tradable to. Pag nandito yung price ni Toybits at mag-swing-swing yan dyan, most likely yung mga traders babalik. Yung mga marurunong. Kasi ang lapad nitong range na to And dahil marami pong trades dyan sa area na yan, we don't expect na basta-basta na lang yan tatagusin. Hindi natin expect na, pag tumama dyan, dire-diretso na, dito na kagad. Hindi po. Most likely, ang gagawin yan is kung tumama man dyan, magrarally, pababa dito, magrarally back ulit, ang lapad niyan So may opportunity dyan. But only for those who knows how to trade with the system. Siyempre, pag hindi mo alam kung paano mag-trade, most likely, puro liquidation pa rin ang aabutin mo. Don't expect to win if you don't know how to trade.